po sa mga baha. Oo, 'di ba, papasok sa trabaho. Nako, kamusta ka naman ka-vibes ha? Isa ka ba sa mga walang pasok today? Oo, dahil sa habagat, 'di ba? Sabi nga nila sana all walang pasok. Well, nakadepende naman talaga sa klase ng trabaho ang sitwasyon natin pagdating sa ganitong klase ng panahon. Kung ikaw ay nasa public service, of course, like us, nako, kailangan mo maging Aquaman, 'di ba? Susuungin ng ulan at baha. Oo, katulad na lamang ng mga ginawa ng nasa trabaho ngayon, 'di ba? Pero kailangan syempre ang tripleng ingat ha, dahil hindi po biro yung dadaanan natin ng mga baha na lugar, 'di ba? Yung mga mabababaw na lugar na mabilis bahain. Ayan na, lalo na po sa mga dadaan papasok dahil hindi mo alam kailangan mong magbangka para makatawid. Oo. Oo, 'di ba? Dapat rin laging makinig sa mga balita para alam natin kung ano yung mga kalsadang passable pa. At ang problema nga lang ay hindi natin lagi mapagkakatiwalaan ng panahon. Kung minsan 'di ba sasabihin na magiging maganda ng lagay ng panahon, magiging maaraw na, and then bigla na lang bubuhos ang napakalakas na ulan. Parang kaibigan mo lang 'yan 'di ba? Minsan weather lang ang kaibigan. Ang mga pangako biglang napapako, biglang nagsi-shift sa kaibigan, o 'di ba? Biglang nag-shift sa kaibigan kasi naman ka-vibes ha. Ganyan talaga ang tao kahit ang mga tinuturing natin na kaibigan. 'Di ba parang ano lang 'yan parang panahon ka lang din nagbabago. Oo, hindi mo alam na kaibigan mo ngayon tapos bukas ay hindi mo na siya kaibigan. Oo, sinasaksa ka na pala patalikod, oo, niloko ka na pala, 'di ba? Yung mga gano'n, biglang nagbago lalo na kung usaping pera na. Nako, marami sa mga magkakaibigan or not just for sa mga magkakaibigan, even sa family na pagdating sa usaping pera naiiba ang kanilang attitude, naiiba ang kanilang pag-uugali, nag-iiba ang samahan. Ayan ha. Naalala mo ba yung sinabi ko tungkol sa pera last time ka-vibes na ang pera ang nagiging cause of evil kapag ang nakokontrol, ikaw ay nakokontrol na nito. 'Di ba? Kapag nagpapakontrol ka na sa pera, talagang wala na. Kahit kaibigan o pamilya mo mabibiktima mo dahil sa pagiging gahaman mo sa pera dahil gusto mo makuha mo lahat. At kapag nangyari 'yon, isang bagay ang mawawala at mahirap nang ibalik, 'di ba? At ito ay ang pagtitiwala. Ang tiwala ng kaibigan mo at pamilya mo na once na ibinigay sa'yo at ginawa mong ay niloko mo, nako, sigurado may kalalagyan, 'di ba? May kalalagyan ang inyong friendship, ang inyong pamilya. Ayan. Nasubukan mo na ba ka-vibes? Ikaw ba ka-vibes na walang ka na ba ng tiwala sa isang tao dahil sa pera? Dahil pinagkatiwala mo ang iyong pera. Alam mo naman na sa panahon ngayon, bumagyo man, 'di ba? Hindi marami ang nabubudol pagdating sa pera, pero papaano kung kaibigan mo ang gumawa sa iyo niyan? Ako, maraming ganyan. May kakilala akong ganyan, oo. 'Di ba? Friendship kayo, sasabihin sa iyo ganito ganyan. Akong bahala dahil ako magtiwala ka lang, kaibigan mo naman ako, hindi kita lolokohin. Ako po. Mag-ingat na dahil ang mga kaibigan pagdating din sa pera naiiba, may mga nasisilaw. 'Di ba? Ayan, in the end, humingi siya ng tawad, papatawarin mo ba ka-vibes? Yung mga ganyan na maibabalik mo pa ba ang tiwala mo sa taong nanloko sa'yo, lalo na sa isang kaibigan na pinagkatiwalaan mo? Anong gagawin mo kapag ganon ka-vibes ha? Ano ba ang basihan mo para magtiwala or para magtiwala ulit? Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako, Kathy G. Ngayon pong maulan po na Tuesday pa rin. Ka-vibes, mabahang Tuesday. Kaya dyan ka lang hanggang alas 3 po tayo magkakasama-sama para ihatid ko rin sa inyo ang mga paborito niyong awitin. Ayan, habang ngayong umuulan, ang sarap mag-emo. And of course, ang ating pong letter for today na coming from Joy. Naging masaya kaya or maging masaya kaya ang hatid ng sulat ni Joy ka-vibes? Abangan niyo po yan maya-maya lang po ha. Babasahin ko ang ating letter from Joy. Meanwhile, ka-vibes, ayan, syempre, makinig muna kayo. Bisitahin niyo po ang aming FB page. And of course, hello din sa lahat po ng mga nanonood na sa atin sa Facebook Live. Ka-vibes, kamusta po kayo ha? Thank you so much sa pagsama sa akin. Umulan man at umaraw, nandyan kayo nanonood at nakikinig sa Love Me, Kathy G. Again, ang ating pong Kathy G Ask, ano ang basihan mo para magtiwala? Yan po ang inyong sasagutin ka-vibes. Siyempre, pwede rin po kayo mag-text sa 0916-563-1777. Diyan ka lang ka-vibes. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite time. Ayan, let's pray for that, 'di ba? Anytime soon, makita na natin si Haring Araw. But
According po sa Pag-asa, sa latest bulletin po na pinalabas po nila kaninang 11 o'clock, ang Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, and Occidental Mindoro ay makakaranas pa rin po ng moderate to heavy rains po ang Metro Manila. Ayan, dulot pa rin po yan ng southwest monsoon o ito pong hanging habagat, 'di ba? Kuminsan itong habagat mas malakas pa dun sa 'di ba? Malakas pa to dun sa mga ulan na dala ng bagyo. Syempre dahil ang sinusukat naman ng bagyo dahil dun sa hangin eh. Pero itong habagat talagang tubig ang dala-dala nito. So yan po ingat pa rin tayo ka-vibes until later. At sinasabi nga nila baka bukas maranasan pa rin natin ang mga malalakas na pag-ulan. So doble tripling ingat po tayo ka-vibes dahil anytime ayan bigla na namang bubuhos ang ulan. Ngayon po medyo tumahimik, ayan, parang nag-iipon lang. O kanina maaliwalas na yung panahon pero bigla na namang bumuhos sa malakas na ulan, 'di ba? Hindi mo talaga masabi. Ang buhay ay weather lang, katulad lang po ng ating kaibigan na kung minsan ay weather lang din ang pag-uugali, 'di ba? Kung minsan mabait sa atin, kung minsan naman magugulat ka na lang, nag-iba ang treatment sa atin ng ating mga kaibigan, lalo na kapag may usaping pera na, 'di ba? Naranasan mo na ba 'yan ka-vibes? Yung bigla na lang nagbago sa iyo yung kaibigan mo after mong pautangin or after kanyang alam mo yun, ipakilala or introduce sa mga business na hindi naman pala totoo. Nako, ikaw ba ka-vibes, ano ang basihan mo para magtiwala? Mahirap magtiwala agad-agad sa isang tao. Although may mga taong mabilis magtiwala di ba? Yung alam mo yung mapakitaan ka lang ng maganda or ng mga ilang araw, ilang linggo, napapakitaan sa iyo ng maganda. And then ikaw naman magtitiwala ka na akala mo totoo yung pinapakita sa iyo. Yung pala, oo, iba ang pag-uugali. Yung pala, pakitang tao lang. Dahil ang totoo niyan ay tsakadal siya. Tsakadal? Oo. Di ba? Oo, yung kapag nakatalikod ka, doon kanya, ang dami niyang sinasabi behind your back. Naku, mag-ingat po tayo sa ganyan mga klaseng kaibigan. Well, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. Coming from Joy. Ayan, sabi ko nga sa inyo, maging masaya kaya ang hatid ng ating letter for today. Sa mga mahilig at madaling magtiwala po dyan, pakinggan nyo po ang ating story ngayong araw na ito. Doon sa mga mabilis mapaniwala, nakikita agad. Nako, eto po yan ang storya po na inyo pong kailangang marinig ka-vibes. Kaya dyan ka lang, samahan mo lang ako dito sa Love Me Kathy G. By the way, saying hello muna sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Kamusta po kayo dyan? Maraming salamat. Attorney Rohel Morena Ronquillo. Magandang tanghali, Kathy G. Maulan at happy fiesta po sa Kawit, Cavite. Happy fiesta! Ay, maulan na fiesta dyan po sa Kawit, Cavite. Also, Hans Christian Manrique, William Mortel, Vance Ross. Ayan, hi po, baka pwede po. Sige, yung kanta sa studio. Sige, we'll try to look for that Thank you Vance and Fire Just Real at sa lahat pa rin po ng mga ka-vibes po natin. Kila Kier Mondoyo, ulan na panahon, sarap kumain ng mainit na sopas. Oh, totoo, ang sarap. Hindi lang nga sopas ang masarap. Ano pa ba? Yung mga arroz caldo, ang sarap kumain ng lelong balatong, 'di ba? Oh, sarap. Oo. Tsaka yung bilo-bilo, ginataang bilo-bilo, champorado. Oo, yan ang mga masarap kainin kapag ganitong maulan, 'di ba? Gloria Kimishano, hello to you. Ayan, and also Miss Mary Dulay. Ayan, nandiyan lang kayo Huwag kayong bibitiw ka-vibes. Magbabalik po ang Love Me Kathy G. Siyempre sa ating letter for today coming from Joy. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Ever since the world began, naging mabuti kang tao, 'di ba? Pero may mga tao talagang ilalabas ang pagiging dragon mo. Ay, hindi, 'di ba? Ano ang basihan mo para magtiwala ka-vibes? Ikaw ba, ano bang pagtitiwala ang ginawa mo sa isang tao na sinira lang niya or isang kaibigan na pinagkatiwalaan mo pero sinira lang din ang iyong tiwala. Abangan niyo na po ang ating story for today coming from Joy. Again, naging masaya ba ang buhay ni Joy sa pag-share ng kanyang story sa atin? Alam niyo, maraming mga pagsubok ang darating sa ating buhay. May mga pagsubok na galing sa kaibigan, papagkatiwalaan mo, then at the end, lolokohin ka lang pala. Pero sabi nga, ano man mga pagsubok na yan, ano man yung mga pinagdadaanan mo na yan, parang ulan lang yan titigil din. Because there's always a rainbow after the rain. Abangan nyo na po ang story natin coming from Joy.
This love letter is from Joy. Dear Kathy G. Isang magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Love Me Kathy G. Madalas akong nakikinig sa inyong himpilan kaya ito rin ang nagudyok sa akin na magpadala ng aking kwento. Ako nga pala si Joy, hindi ko tunay na pangalan mula sa probinsyang bida ang kultura at kalikasan, Ilocos. Nagbabaka sakali akong makahanap ng magandang trabaho dito sa Maynila. Tila umayon sa akin ang tadhana, Kathy. Hindi dahil nagtagal or dahil hindi nagtagal ay may napasukan akong trabaho. Magandang environment at pasok ang skill set na meron ako. Dahil hindi ito ang kinagisnan kong buhay, ay pinilit kong magsumikap. Kahit napakahirap ng buhay dito sa Maynila, ay nagpursige talaga ako hindi lang para sa akin, kundi para sa nanay at tatay kong naiwan sa probinsya. Dahil wala naman akong natutuluyan na kamag-anak dito sa Maynila, Kathy, napilitan akong mangupahan. Nag-bed space ako malapit sa pinapasukan ko. Hindi kalaunan habang tumatagal ako sa trabaho ay lumalaki na rin ang sahod ko. Kathy, hanggang sa nakaramdam ako or naramdaman ko na umupa na ng sariling kwarto. Kaya naman naghanap ako na mauupahang kwarto. Lumipat ako ng dorm dahil sa totoo lang, Kathy, napakagulo kapag bed spacer ka. Ganun pa rin ang buhay ko. Araw-araw pumapasok sa trabaho, nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Sa totoo lang, Kathy. Kaya hindi ko nararamdaman na nagtatrabaho ako. Kaya naman hindi sa pagmamayabang ay talagang nag-e-excel ako sa trabaho. Ang resulta ay na-promote ako, Kathy. Kasabay nito ay naisipan ko na ring umupa na ng apartment para makagalaw ako ng maayos. Gusto ko na rin na paminsan-minsan ay mag-imbita rin ng mga naging kaibigan ko dito sa Maynila. Bukod sa paglipat ng tinitirhan ay nakakaipon na rin ako para sa sarili ko at sa pamilya ko, Kathy. May mga nakilala rin akong mga kaibigan na inaalok ako ng investment para mas lumago pa ang ipon. Nung una, natatakot talaga ako, Kathy. Alam naman natin na sa panahon ngayon ay uso na ang mga scam at napakahirap na magtiwala sa kahit sinong tao. Pero gayon pa man dahil ang kaibigan na nakilala ko nang nagsisimula pa lamang ako dito sa Maynila, ang nag-alok, nagtiwala ako. Kaya naman napa-oo na ako sa financial investment na inaalok niya sa akin. Sabi niya ay after a month ay makukuha na ang pera, Kathy. Naisip ko rin na pwede kong gamitin ang kikitain ko sa investment na yon para sa ninanais kong bilhin na kondo. Unti-unting gumiginhawa ang buhay ko at ang pamilya ko, Kathy. Kasabay ng kaginhawaan na ito ay siya ring pagdami ng mga kaibigan at kakilala ko. May katrabaho kami, may kakilalang broker ng mga kondo. Marisa ang ibinigay na pangalan. Ipinakilala sa akin ito ni LV, ang kaibigan kong nag-offer sa akin ng financial investment. Dahil may pera namang paparating sa akin, ay agad akong nakipag-ugnayan kay Marisa para maasikaso na niya ang mga documents na kailangan ng bangko para ma-approve ang rent-to-own condo investment ko. Ang dami ng kailangang iproseso ng mga dokumento, Kathy. Kailangan din ng mga paunang bayad, reservation fee, down payment at kung ano-ano pa. Mahigit kumulang ay nasa kalahating milyon din ang nailabas ko. Pero sa tulong ni Marisa ay na-approve naman kami ng bangko. Hindi nagtagal ay nakapag-move in rin ako sa condo, Kathy. Ang sarap pala sa pakiramdam na unti-unti mo nang inaani lahat ng itinanim mo, Kathy. Ang saya-saya ko dahil excited akong ibalita ito sa mga magulang ko. Sinikreto ko muna ito hanggang sa makuha ko ang unang kinita sa financial investment ko. Tiwala naman ako na may makukuha akong malaki-laki mula dito. Habang nag-aantay sa inaasahan kong kita mula sa financial investment ko, ay patuloy pa rin ako sa pang-araw-araw kong buhay. Gising, pasok sa opisina, uwi ng bahay, pahinga.
Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko na tumanggap ng application form ko for a property loan para mabayaran ang kondo na tinitirhan ko ngayon. Kailangan na nila ang mga dokumento para patuloy, Kathy, na mabayaran ko ang kondong tinitirhan ko. Sinabi ko naman ito kay Marisa at inasikaso naman daw niya ang mga papel na kailangan ng bangko. Pero nagdaan ang mga araw at lumipas ang mga linggo ay wala pa rin ang mga dokumentong kailangan ng bangko. Kinausap na ako ng bangko na kapag hindi daw ito na ibigay ay reject na nila ang property loan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa side naman ng condo developer ang mga document na kailangan. Kinalit ko rin si Marisa tungkol dito pero wala akong makuwang ibang update sa kanya kundi inaayos niya ang mga dokumento. Nauubos na ang savings ko, Kathy, kung ito ang gagamitin kong pambayad ng kondo. Kaya naman pumasok sa isip ko ang financial investment na dapat ngayon may makuha na akong pera para magamit ito na pambayad sa kondo hanggat hindi pa naayos ang mga dokumentong kailangan sa bangko. Ngunit kahit anong message ko kay LV, hindi na ito sumasagot sa mga messages ko, Kathy. Kinausap ko ulit si Marisa at tinanong kung ano na ang nangyari sa mga papeles dahil kung hindi maaayos ay mapipilitan akong bitawan ng kondong tinitirhan ko dahil hindi na rin kinakaya ng savings ko ang mga obligasyon. Walang nangyari sa mga papeles, Kathy. Tila naiwan ako mag-isa sa ere at parang nawawalang bata dahil hindi ko alam ang aking gagawin sa malaking problemang ito. Nag-consult na ako sa isang legal expert tungkol sa sitwasyon ko. Sinulatan ng lawyer na kinausap ko ang developer ng kondo, hindi nila maibigay ang naturang papeles sa kung anong dahilan. Ang iminungkahi nila sa akin ay mag-in-house financing na lang daw ako para wala na mga document na kailangang isubmit. Ang sinabi naman ng lawyer ko ayon daw sa Maceda Law, makukuha ko lang ang kalahati ng naibayad ko kapag nakapag 2 years na ako. Sa isip-isip ko, parang lulukuhin ko na naman ang sarili ko kung mananatili pa ako sa kondong yon. Kaya naman napilitan akong umalis doon at lumipat ng ibang tirahan. Grabe ang pinagdaanan ko, Kathy. Makalipas ang ilang taon ay may natanggap akong tawag mula kay LV. Nasa ibang bansa na pala siya at doon na tumira. Humingi siya ng tawad sa akin, Kathy. Humingi siya ng tawad sa mga nagawa niya pero kalaunan ay inalok ako nito kung gusto kong mag-abroad dahil siya daw ay nasa Amerika na at maganda na ang trabaho at pamumuhay. Hindi ko mawari kung ano magiging reaksyon ko, Kathy. Para bang walang nangyari at nagawa niya pa akong alukin ulit. Si Marisa naman ay hindi ko na nakausap o nakita pa. Dahil sa experiences ko na ito, natutunan kong pahalagahan ang mga pinaghirapan ko. Na huwag basta-basta magtitiwala. Na dapat ay mag-research mabuti kung ano man ang papasukin na investment. Na basta pera, dapat ay maging wise ka. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko na alam kung paano pa magtiwala ulit dahil para akong pinaglaruan ng mga itinuring kong kaibigan. Nakabangon na akong muli, Kathy. Ginawa kong aral ang lahat ng pinagdaanan ko. Naging mapili na rin ako sa mga kakaibiganin. At lahat ng mga pinagdaanan, ipinagpasalamat ko na lang at ipinaubaya ko na lang sa tadhana. Lagi kong iniisip na lahat na nangyayari ay may dahilan at may aral na mapupulot dito. Hanggang dito na lamang muna, Kathy. Salamat sa inilaan mong oras para sa aking kwento. Nagmamahal at nagpapasalamat. Joy. Tayo lang din na mahihirapan. Tayo lang din yung alam mo yung mag-iisip na mag-iisip, tayo lang din yung mai-stress. So, art of letting go and lesson learned ang nangyari dito sa ating letter sender na si Joy. Naku, mukhang hindi Joy talaga ha. Oo, Joy lang yung pangalan niya pero yung mga pinagdaanan niya sa buhay, yung mga hamon at pagsubok na ginawa sa kanya ng mga kaibigan niya, parang buti na lang at
pangalan mo masaya eh. Kasi talagang tinanggal nila yung happiness mo ha. After mong magtiwala dito sa mga kaibigan. Imagine that. Uy, pero alam nyo ha, ka-vibes, marami, I'm pretty sure marami sa atin ang nakarelate sa ating story for today dahil marami na ngayon na mapangloko. Marami na ngayon na mapagsamantala. Akala mo okay, akala mo totoo yung hangarin sa'yo, akala mo kapag totoo mong kaibigan, aalukin ka na kung ano-ano, di ba? And then eventually, yung pala, lalaglag ka rin, gagamitin ka lang din. Ako, ingat-ingat po tayo ka-vibes ha. Ayan, so ano nangyari? Investment and condo. Dalawa, buti na lang, naku, nakaahon sa kahirapan, nakaahon dito sa mga hindi magandang karanasan ni Joy sa kanya mga kaibigan. Grabe no, hindi mo ma-imagine na may mga taong manloloko. Alam mo yun, like Marisa, like itong isa pa na niloko din siya, 'di ba? Na parang, what? Itong si Elvin na ang lakas ng loob, ang kapal ng mukha na gusto mo, pumunta ka na dito sa Amerika, may aalok ulit ako sa'yo. 'Di ba? Aasa ka pa ba? Maniniwala ka pa ba, ka-vibe, sa para magtiwala ulit? Magtitiwala ka ba kapag minsan ka nang niloko, lalo na sa usapin ng pera? 0916-563-1777, yan po ang ating text line ka-vibes. Or pwede po mag-comment kayo sa ating Facebook Live. Ayan, or sa 92.3 FM Radio Manila and my FB page, DJ Cathy G. Yan po ang aming FB page, ka-vibes ha. Payuhan po natin si Joy. Nakarelate ka ba kay Joy? Meron ka bang ganyang klase ng kaibigan na pinagkatiwalaan mo and after ng pagtitiwala mo sa kanya, lolokohin ka lang pala nila? Not just one, but two na kaibigan ni Joy ang nanloko sa kanya. Well, katulad nga ng sinabi niya, Cathy G, nandito na ako sa process ng art of letting go, and kasama ng pagle-let go mo ay yung iyong healing sa mga sugat na tinamo mo mula sa mga panloloko ng kaibigan. Payuhan po natin. Music Radio ka-vibes. Messy oras po natin, 1:57, and you're still listening to Love Me, Cathy G. Ka-vibes, ang ating pong letter sender ngayon na si Joy ay isinare ang kanyang storya sa atin kung paano siya niloko ng dalawang kaibigang pinagkatiwalaan niya sa investment. Nako, eto ha, yung mga pag-i-invest po dyan, paalala lang po, i-make sure nyo na talagang legit at totoo ang sinasabi. Kahit pa kaibigan nyo yan, mahirap na po magtiwala ngayon. Napakarami na pong mga scammer, napakarami na pong mga manloloko. Dahil nga po itong si Joy, after niyang bumili ng rent-to-own condo, napag-alaman niya na wala palang papeles. Wala palang papeles na maipresent sa kanya na magsasabi na pwede niyang i-rent or i-own na yung condo na kanyang nirentahan, 'di ba? Ang saklap. And aside from that, yung pag-invest niya ng pera na akala niya tutubo na yun naman na sana ang magko-compensate dahil nga naubusan na siya ng pera dahil dito sa mga pag-i-invest niya. Ganun din nangyari. Tiwala din siya at hindi rin bumalik na yung pera. Walang kita. In short, doon sa kanyang ininvest na pera. So ano nga bang gagawin niya? Alam niyo ka-vibes ha, ang mutual funds, ito yung mga investment, ay investment vehicle kung saan maraming investors ang nagsasama-sama ng pera. Ayan na, pinamamahalaan ito ng mga professional na fund managers na nag-i-invest sa stocks, bonds, at iba pang securities. Ideal ito para sa mga beginners na ayaw mag-manage ng investments on their own. Ayan, 'di ba may mga stock, although hindi rin ganun ka safe kasi 'di ba minsan bumababa, ayan, tumataas, depende rin po 'yan. So alam mo 'yun, dapat talaga alam natin kung paano natin i-manage yung pera natin, alam natin kung saan talaga dapat natin ilagay at dun sa mga totoong investment. Ayan, at hindi yung mauuwi ka sa investment scam. And this one, ayan, ano nga bang mapapayo natin pa para sa ating ka-vibes, letter sender na si Joy? Sabi ni Sari Lerma from FB Live, Cathy G, sa question for today, ang basihan ko po is share your darkest secrets or past experiences. Ang ating pong question or Cathy G asks, ano ang basihan mo para magtiwala? Siyempre kung magsasabi ang friend ko ng past experiences niya, magsishare din po ako, kumbaga we trust each other. At saka hindi naman lahat ng circle of friend ay masasabihan ng mga darkest secrets eh. Mararamdaman din yan kapag magaan ang pakiramdam mo sa isang tao. Yes. 'Di ba? And for Joy naman, tama, lesson learned, kaya siguro hindi mo pagdaanan or siguro need mo pagdaanan yan para next time wise ka na. Madalas sa mga experiences natin sa buhay ay nagtuturo sa atin ng tama at mali. And yes, everything happens for a reason,
Maglagay na lang si Joy ng boundaries para next time hindi na siya maloko at masaktan. At doon naman kay LB, grabe amnesia lang ang atake, 'di ba? Lumipas ang ilang taon, kinalimutan mo na yung ginawa mo kay Joy. Yun lamang po. Oo. Thank you, Miss Sari Lerma. Sabi naman ni Jessica, Kathy G, ang kapal naman ng mukha nitong dalawang kaibigan nito na si nito ni Joy, 'di ba? After all, ganun pang gagawin nila lalo na si LV, may gana pa siya makipag-usap ulit after ng ginawa niya kay Joy. Kalimutan mo na Joy at ipagdasal mo na lang sila. Ganun lamang po kasimple. Thank you so much, Jessica. And again, good afternoon to Attorney Rohel Morena Ronquillo, to Kier Mondoyo, Kathy G, maulan po Ayan, and Gloria Kimishano, shout out po. Shunamite Transport Service Incorporated, Biyahing San Juan, Calentong, nakatune in po sa Love Me Kathy G. Hello po sa inyo dyan sa Shunamite Transport Service. Salamat po sa inyong pakikinig. Ingat-ingat sa biyahe ha, maulan at madulas ang kalsada. Kumyang Pet Shop Boys. I'm back, Kathy G. Shoutout naman po sa mga soon-to-be Rover Scout Circle 6. Kyla, Nicole, Rain, Melanie, I love you all guys. Thank you. Ayan. And si Hela Rusty Banbel, Marites pa rin kahit may baha. Ayan. And saying hello also to Gabriel Culaste. Salamat ka-vibes ha. And dun sa mga gusto pang magbigay, again, payuhan po natin itong si Joy or meron kayo reaksyon na mai-share para kay Joy. 0916-563-1777 or sa atin pong Facebook Live. And ka-vibes, naisip mo na ba kung anong title ng ating story for today? Napakadali lang pong mahulaan ang ating title for today. Kaya naman kasabay ng inyo pong reaksyon at payo for Joy, ipadala nyo na po ang title ng inyong story sa 0916-563-1777 and make sure nga po na kayo po ay mayroong GCash para mapadala po sa inyo kung kayo ang nanalo. Always tune in sa JC Graphic Sublimation, sabi ni Farges Real. Ka-vibes, 2:02 na po ang ating oras. Siyempre, huwag bibitiw, manatiling nakikinig dito po sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Girl in the Mirror, ayan, ang girl na yan ay bumangon na mula sa panluloko ng mga kaibigan. That Girl in the Mirror. Britney Spears, ka-vibes, 2:20 po ang ating oras and you're still listening to Love Me Kathy G. Kamusta ka na, ka-vibes? Ayan ha. Nag-merienda ka na ba? Ano ba ang mini-merienda mo ngayong malamig na panahon? Diba? Siyempre, yung mga maiinit na pagkain, yung mga sabaw. Ayan, ang sarap kumain ng mga malagkit, ganyan, diba? Anyways, ka-vibes ang ating pong letter sender nga na si Joy ay na-scam ng kanyang dalawang kaibigan mula sa rent-to-own condo up to the investment ng kanyang kaperahan. Lahat yun, walang bumalik sa kanya. Lahat yun ay na-scam. Pero hindi doon natapos ang buhay for Joy, diba? Laban lang para kay Joy dahil nga ano mangyayari kapag nagpakalugmok ka doon sa panloloko sa'yo, di ba? Ikaw lang din ang talo, ikaw lang din ang lugi. Pero alam niyo ba ka-vibes na, ang Securities and Exchange Commission o SEC ay nangangasiwa sa lahat ng legal na investment schemes sa bansa. Kung ang isang investment ay hindi registered sa SEC, possible scam ito o Ponzi scheme. Laging i-check kung legit bago mag-invest ha. Oo. Sa Securities and Exchange Commission, doon mo makikita lahat yung listahan kung ito ba ay okay, legit ba ito, then go, 'di ba? Yun nga ngayon, sa panahon ngayon, kailangan nagdo-double check na tayo sa lahat. Ha? Check na natin kung ito ba ay tama. Hindi lang isang beses mo i-check yan. Even yung mga online na mga travel agency, kapag ikaw magta-travel, i-make sure mo rin na legit. O kaya naman kung ikaw ay mangingibang bansa, i-make sure mo rin po na yung pupuntahan mo ay rehistrado na agency, ha, yung bansa na nagpa-process ng iyong mga papeles. Lalo na po sa mga ka-vibes po natin na OFWs na siyempre mahilig mag-invest, yung kanilang naipon, baka magastos, ini-invest na lang, or yun naman mga nangangarap na magtrabaho sa ibang bansa, ang gagawin kapag may inalok na trabaho, naku, wag nyo po i-grab agad, ha. I-make sure nyo, i-double check nyo sa POEA kung rehistrado din po ba yung mga pupuntahan nyo, yung ahensya na yan na magpupunta kayo sa ibang bansa. Okay, so sabi nga po, ito pa ang ilan pang mga reaksyon at payo for Joy. Sabi ni Miss Altesa, Kathy G, ayan, have a blessed, rainy and Tuesday. God bless you and your family. Always ang basehan ko para magtiwala.
yung siya ay tapat sa lahat ng aspeto at laging nasa tabi mo kung kailangan mo ng tulong. Maraming salamat. Thank you, Miss Altesa. Kung ako, ang basihan para magtiwala is, for Kathy G asks, ano ang basihan mo para magtiwala? That's our question for today. Hindi ka lolokohin. Hindi ka rin tatraydorin ng patalikod, and ang pagiging tapat at mabait sa'yo simula nung una hanggang sa kasalukuyan. Oo, kasi nga, marami nga ang mapagpanggap na yung iba ay sasabihin, kaibigan ka, yung pala hindi. O kaya kakaibiganin ka lang for some reasons. Jacqueline Abello, Kathy G, always po ako nakikinig sa inyo. Ayan na, God bless po. Pakinggan. Sarap pakinggan ng boses mo. Wow, thank you so much. Ayan, abangers po ako sa inyo Monday hanggang Sunday. Tuloy po ang pakikinig. Salamat. Thank you so much, Jacqueline Abello. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nakikinig po sa atin dito sa Love Me Kathy G, ka-vibes, ha? Habol pa po kung kayo po ay merong in mind na title na ating story for today. Again, 0916-563-1777. Tuloy lang po ang tugtugan, ka-vibes, dito sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. How am I supposed to live pagkatapos kunin yung pera ko after ko i-invest at maniwala dito sa kaibigan ko na si LV? Ay, how am I supposed to live, Kathy G, na yung ininvest ko na para sana sa condo ko na rent to own ay nawala sa akin at hindi naman pala walang papeles, hindi pala legit ang lahat. How am I supposed to live? You can live pa rin, 'di ba? Despite na mga ganyang nangyari sa buhay mo, Joy. Ayan. Lahat, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakisali sa akin ngayong araw po ngayon ng Martes, Tuesday na maulan. Ayan ha. At sa lahat po ng mga nag-effort at nagbigay po ng payo para sa ating letter sender na si Joy. Thank you so much, ka-vibes. Ayan, sa inyo po mga effort at reaksyon at payo for Joy. Naku, wala pa rin po tayong winner. Ayan, wala pong nakakuha ng ating tamang title for today na Tiwala. Ayan ha. Tiwala ang ating pong title for today na story po ni Joy. Again, thank you, ka-vibes. Ayan, alam nyo, hindi lahat ng nakikipagkaibigan sa atin ay totoo ang hangarin. Kung minsan gagamitin lang tayo para sa pansarili nila na interes. Pero hindi rin dapat ito ang maging basehan natin para hindi na magtiwala at makipagkaibigan pa. And for you, Joy, 'di ba? Tama. Lesson learned. Ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Ang importante, nakabangon ka at nakilala mo kung sino ang mga taong minsan na pinagkatiwalaan mo. You know what? Walang pagsubok na hindi nila nalalagpasan ng isang taong may determinasyon at handang bumangon ulit after ng pagkadapa nito. Thank you so much for sharing your story with us, Joy. And sa mga gusto po mag-share ng story nila, email lang po kayo ha sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Again, thank you for keeping me company for the past 3 hours. Siyempre, hanggang bukas magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Kathy G. Pero hindi pa rin po natatapos dyan dahil nandito na kasama ko ng napaka-bubbly. Hello, diba? DJ Kathy G. Kamusta ka sa maulan na Martes? Okay naman po. Actually, nagpapasalamat na sa daan na tinake ko no, papunta dito sa stasyon, hindi masyadong baha. Oh, that's good Yes. ha. Oo, kasi talaga naman ha. Ako kanina on the way here sa office, talagang lahat ng dinaanan ko. Kumbaga, baha. Talagang hahanap ka ng paraan, paraan. Para makadating dito. At syempre kasama ng dasal. Yes, of Oo, course. Para hindi ka abutan, di ba? Yes! Oo. Yun lang talaga. Kaninang umaga medyo maulan here sa Quezon City. Pero now, medyo humina naman Humina. na. But according to Pag-asa, do sa latest bulletin nila kanilang 11 Yes. o'clock na, which is mamaya meron ulit at 5 p.m. na Oh. magpapatuloy yung pag-ulan. Di ba sabi nga nila until Friday mararanasan natin yung mga maulan na panahon. Nako. Ingat pa rin tayo ha. Yes, Oo, of course. diba? And syempre, tuloy-tuloy pa rin ang good vibes. Exactly. Dito Oo. sa ating stasyon. So, rain or shine, of course, good Naman. vibes. Pero ito may tanong ako sa'yo ha. Okay. Ano ang dadahan-dahanin mo at ano naman ang bibilisan mo
Siguro, ang hirap ng bibilisan. Kasi naiisip ko, ang dadahan-dahanin ko, syempre, yung mga puddles. Okay. At siguro naman, in life naman, Mm. ang gusto nating dahan-dahanin ay ang magandang moment. Of course. course. Dapat i-treasure mo yan eh. Dandanin mo masyadong Yes! mabuo. Tama. And ang bibilisan natin siguro, actually, hindi rin naman masama kasi magdahan sa mga sufferings natin. Kasi kapag nagdahan tayo, at least malalaman natin doon na importante rin na mag-suffer tayo para malaman natin ang good things that come out of Correct. it. Doon Oh, tayo diba? matututo eh, Yes. diba? Kaya siguro ang bibilisan ko, ang pagliligo. Kasi medyo matagal akong maligo. Talaga ba? Ayun na lang. Bibilisan mo na ngayon ang pagligo. Maligo. I'm sure bibilisan mo pagligo kasi malamig ang panahon ngayon Malamig eh. ang Although, panahon. syempre, cloudy weather. Malamang yan, di ba? Kahit na malamig ang panahon, eh mainit pa rin ang kanyang pinapaligo. Oh, wow! Di ba? Kaya naman lalo pa mag-iinit sila kasama. Of Yes. course. Ang ating programa, ang paboritong merienda at home of the stars, Banana Crew! Kaya naman ang tabayanan nyo na yan ka-vibes para painitin pa rin ang malamig na panahon ngayong merienda time. Kasama of course DJ Chloe Weber and DJ Jaiho. Dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio, Ka-vibes! Ka-vibes! Walang emosyon dyan. Sa call, nagkakaroon ng misunderstanding pag minsan-minsan. Iba pa rin pag eye to eye. Diba? You can confess your feelings without expecting love in return. And that is called courage with grace. Of course, kasama na rin po natin ngayon ang ating Kuwanti, Malay Cantiveros Francisco!